Without our relationship with God, with Jesus Christ Himself, so wala. Ito ba? Hindi tayo magiging existing dito if we are not connected with divine. Diba? Ang ating Panginoon, sabi na natin, Jesus is divine, we are the branches. So kung separate tayo sa bahay, pinagkukunan ng buhay, so we are nothing. We cannot produce. Hindi tayo lalago. Matutuyo tayo. Ito ba? Parang isasagan. Kung pinutol natin yung sa puno, later on, it will dry up. Matutuyo, wala ng connection, wala ng sustansya na makukuha. That's why, eventually, mawawala. No? It is ready to be burned. Okay? So, relasyon, a deepening relationship with God, not only today, but every day, each day and every day. Kailangan po araw-araw na tayo nakakonekta sa ating Panginoon. Lalo that is our highest ideal. Bakit highest? Ito ba? Kasi nga po, He is the source of life. Sa iyong ating buhay. If that is not the highest, ay ano pa? Ito ba? Hindi ko pwede second lang yan. Yung pagmamahal sa kapwa. That is only the second, the best. Diba? The highest ideal is loving God because He is our Creator. He is the King of God's kingdom. Diba kaya kingdom, may kaharian. Diba? Pero yung kaharian, may king. Kaya nga kingdom. So, sino yung hari? Sino yung king? Kaya ating Panginoon Yesu Cristo. No? So, without tayong subject ng isang kingdom. And the king, diba? Sa'yo po yung binibigyan natin ang importansya. Wala nang iba. The rest to follow. Secondary lang po yung ating iba. Malamig iba. The first is He opens your earth, the Lord our God is strong and hope, is a love the Lord your God with all your heart, do so, with all your soul, entire being, with all your mind, with all your strength. So, isa-isahin po lang ito, mga kapatid. Love God with all your heart. Puso. Bakit inyo lang puso? Hindi isip. Dahil ang sinasabi po rito, the heart is the seat, intelligence, and decision. It is the symbol of the core of who the man is. Puso lagi, di ba? Kung may lalapit sa iyo, di ba? Isipin mo muna, no? Ano nararamdaman mo? Naawa pa tayo? O sabihin natin sa ating sarili, malakas pa yan sa akin eh. Dapat ako bibigyan. Di ba? Pero lagi tinitingnan natin ang puso. Ano ba ang laman ng puso ko? Di ba? So, it is a commitment. So, yung pagmamahal po natin, it is a decision. It is a choice, mga kapatid. No? So, kailangan po natin talaga mahalin ang Panginoon ng ating buong puso. To love God with all our heart means to be totally committed. So, hindi ko pwedeng lukewarm. Hindi ko pwedeng on and off. Hindi ko pwedeng ngayon, okay, mahal ko ang Panginoon, bukas hindi na. So, it is a commitment. Whatever season, whatever situation we are in our life, it is a commitment to love God first. How do we put God first and foremost in our life? It requires a decision to obey. Mata natin, obedience. Kaya na po tayo nagkasala, kaya na tayo ay iniahon ng Panginoon sa buhay ng kamatayan because of disobedience. So, para tayo makasunod, we have to decide to remember that it is a command. Uto sa atin. That's why the decision is to follow. Obey. We need to develop a personal relationship with Him
paano tayo magkakaroon ng relasyon? Ikaw, Chris, may karelasyon ka na ba? Isawa ka na, sorry. Kala ko, permanent relation. Si Sher, si Juan ang karelasyon mo ngayon. Full-time relationship. Diba? So, paano tayo magkakaroon ng relasyon? Siyempre, dapat mag-usap. Diba? Medyo may caring. Pero tayo intimate. Intimacy, diba? Bubulungan minsan. Pero hindi ng Panginoon. Kailangan, when we pray, sinasabi natin lahat. Openly. Make yourself vulnerable. Kahit na tayo mapahiya, whatsoever, gawa ka ng kasalanan, open it to God. Hindi ka natawad kung nagkasala ka. Confess your sin. If you are triumphant, joyful, express it sa Panginoon. At least, nandiyan siya nakikinig. Katabi natin. Diba? He is willing to learn, to know us. Kasi, He would like to meet us wherever we are. So, kailangan may relasyon. Hindi mo pwede yung structure prayer lang. Our Father, nasa puso. Nag-develop ang relasyon ninyo kung nangyari sa inyo isang challenging situation. For tayo sa oras. Ako po, maraming pwede ikwento. Pagkapatuloy yun, talagang nakikinig ang Diyos. Whether we are experiencing challenges, we are at the valleys of our life, nasa baba. But when you seek God, when you open your heart to Him, you can express your situation. Diba? Hindi agad bukas, hindi naman agad sa makalawas. Pero when you see that the Lord answers your prayer, it only shows, and it is a sign that God is living, a living God. He is within us. God is with us. God is Emmanuel. Diba? Nakikinig ang Diyos sa atin. So doon lang marilaan mo, pag pinagaling tayo, pinalakas tayo, tinulungan tayo, pinasakit, inayos yung inyong relationship, as husband and wife, nakikinig siya, then you have a personal relationship. Doon malalaman, pinagpunta ko sa Panginoon. Diba? In a hopeless situation, God appeared, God saw my heart. Amen? Loving God with all our mind and soul, is it up at ating kaluluwa. So how do we do it? We love God with all our mind and soul by keeping our mind clean and hope, free from evil and thoughts, Matthew 5:28. Free from uncharitable thoughts, 7 verses 1 to 5. Free from suspicion that strains relationships, and free from worries, knowing that God will take care of us. So, ngayon, because of the popularity ng mga social media sa design ng tumaraan, so, kung ano yung nababasa natin, nakikita natin, it affects our mind. The way we think, the way we see everything, it affects our mind. So, magkakaroon tayo ng mga premeditated desire of action sa ating isip, and then yun na, mawawala sa ating puso, gusto natin mangyari. So, we need to avoid it, no? Yeah. Unclean, and those mga evil thoughts, and uncharitable thoughts too. Again, itong maganda pong ito, yeah, free from unnecessary anxieties and worries. Ngayon, napakahirap na buhay. Ito ba? Paano kaya tayo uusap dito? Kung tayo nasa transportation industry. So, paano kaya? Taas na ng diesel. So, 150 na per liter. And moving up. Pataas na pataas. So, sinasabi dito, if God is with us, He will care for all of us. Amen? Amen. So, magtiwala tayo. Doon makikita yung test of our faith. No? Mahirap po yun, ha?
mahirap, hindi gano'n ka galit. Kasi nakikita natin ang nangyayari daily sa ating buhay, sa ating sitwasyon. But if we believe that God is with us, He will take good care of us. Amen. Then we can love God with all our soul by being at the disposal of God for His purpose and by thinking of ways to serve God. So, dahil na tayo ay creation of God, talagang nag-iisip tayo, paano kaya tayo makakapaglingkod sa Panginoon? So, madali tayo, that is not only going to the Mass, receive confession, and receiving the Holy Eucharist. It is one way of in using our time by our devotion sa ating Panginoon. Siyempre, we seek Him first. Sa umaga. Ako po, ano nangyayari sa akin ngayong crisis ko naman, I have also made personal crisis ngayon. So, siguro for 4 months na, ay talaga 3:30 a.m. gumigising na para po makahabol sa misa dito sa Mepaco, sa San Fernando. Kasi ang Pasko doon ay 6:30. So, I make it sure talaga makaabot. Magsimba, resibin natin. Eh from there talagang bugod tayo para may tayo ng tao. So whatever situation you are in, isa pong magandang pagkakataon para lumapit tayo sa Panginoon. At yung kalilimutan, kahit doon lamang sa inyong kwarto, basag tayo ng tulong at awat, at masusumpungan natin ang ating niluluhod. Alam mo po, gaano ang kabigat ang ating dinadala God will help us. Amen? Amen. Loving God with all our strength. So normally, yung perspective po ng strength dito is more of our 3 T's. Our talent, the time, and our treasure. Pera, pwede rin natin yung ating abilities, yung ating kakayanan, ano pa po? Oras. Diba? Oras. So, isang maganda example po nito, yung power in your family, let's say, may kaunting problema, may nakasakit. So, extending help to our sick member of the family, that's one. You're giving your time para maibsan ang discomfort ng ating aging brother or sister or sibling. So, hindi po laging pera. Though, malaking tulong ang makapagbigay din tayo ng pinasa. Kasi other than yung ating physical presence, kailangan may pabili ng gamot, pabili ng pabayad sa doktor, everything. So, yun yung binibigay natin ng mga kapatid. Just to really show that we really care for our brother. No? Isa, hindi po sabihin natin inconvenient ang ating magmahal. Kaya na po, we have to be brave. Isang talagang relentless tayo. And it should also be forgiving. Kaya na dahil mamaya, maganda natin tingnan. Ako, sabi, loving God with all our strength is giving God our time, talent, and pleasure. So, pinipigay po natin ito, mga kapatid. We do not hold it back. Kasi sa Kanya po lahat. Pag tayo tinawag na ng Panginoon, no holding back. Kasi nga po, siya ang may-ari lahat. Wala tayong pagka-ari dito. We came here on earth naked. And we will be returning home to Him. Ganun pa rin. Wala tayong pagka-ari. So, loving our neighbor as ourselves. Yeah. Paano natin mamahalin ang sarili natin, Grace? Sister Grace. At di ba sabi natin, loving our neighbor as ourselves. So, ano ba ang gusto mo sa sarili mo? Yung lagi kang binibigyan ng atensyon, pinagsisipunan, pinagluto, pinaglalaba, ang husband, di ba? Dahil natin, gusto mo mabait, hindi ka inaaway, ayan. Yun ang gusto natin, di ba?
So, yung ba ginagawa natin sa ating kapwa? Di ba? How do we treat other people? Do we treat other people the same treatment we need as a person? Yan ang tanong. Hindi ganun kagalit. Di ba? Pagkatapos Sister Grace. Di ba? Dahil hindi nga tayo perfect. No? Kaya nga po, kung sinisiraan ka, o awalin mo ba yun? Siyempre, parang distansya tayo. Di ba? Kagaya namin, si Sheikh Unhe, gagawin crisis. Dapat pumamahalin yung taong nag-scam. Halimbawa, not only hundreds of thousands, but by the millions. Paano po yan gagawin yun? Nainutang ko yung pera. Nainutang pa. Diba? Paano ko ngayon mamahalin ito? Porsyong Pilato na ito. But the Lord is with us. Yan na lamang ang compose na ating pag-iisip. Vengeance is not ours, sabi ng Panginoon, di ba? Vengeance is mine. We need to forgive. Mapataw yan. Love is forgiving. So, paano mapatawag na yun? Laki na ng utang eh. Hindi na binayaran eh. O hindi na sumunod sa usapan. Diba? At dahil ni Brother Edwin, pares kami pong nahindero. Sige. Eh kami, naghahanap ng trabaho. Ayun. Hindi na kusukan namin. Hindi na daw proto-let practice. Hindi inaasahan. At saka, hindi namin alam, kami yata yung pinakahuling dito. Mas maraming panahon. May ex-mayor pa rin ng Cavite. Sabi ko, iba talaga yung taga ron. Sa South. May ganun silang practices. And no, hindi na mga kilala nyo very close to sa mayor. Hindi pa nila kadapot yung tao dahil na naloko by hundreds of millions. Ito pera. Paano natin ito pakita ang pagmamahal kayo, mga kapatid? Diba? Di-eccentric. At di ba ko pero ba, talagang siguro, umurahin ko na talaga ito ko na ngayon, diba? Hindi ba, mga kapatid? So, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your, and with all your mind. And for the second commandment, love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments. Love as Jesus loves. Yan na yun ang challenge, mga kapatid. Diba? Love as Jesus loves. Kung mapapagtayan natin ang ginawa ng ating Panginoon, so you can say that talaga we really know and embrace the particular commandment. Panginoon, alam natin, si Cristo, hari siya, siya yung creator natin. Pero pinili niya na siya ay ipanganak doon sa sabsaban. Diba? Very humbling ang kanyang story. Kumain, naglingkod. Diba? Ang patay, binuhay, ang lumpo, pinagaling, ang mga may sakit, tutungin, pinagaling din. Yung nagdurugo, pinagaling. Ating reply, nabigyan uli yung kanilang ansay, sanisari. He formed miracles natin, ginawa ng Panginoon. And at the end, diba, he was criticized. And sa pili po natin, injustice was his account, his gift sa ating tao. Tinanggap na lahat yun because of our transgressions. Ayan, nagkaroon tayo ng feeling of salvation. Mahirap, diba? Paano natin matutunan yun? I give you commandment, love one another as I have loved you, so you also should love one another. Our perfect models for loving God are Jesus and Mary. So,
Ano po yung ating natutunan sa ating inang si Maria at ang ating Panginoon Jesus? So, ang ating inang Maria, during the announcement of the angel sa kanya. So, tinatapad niya. So, she was obedient of the very start. Tinala niya yung sa kanya sinapulan ang ating Panginoon Jesus by the power of the Holy Spirit. Diba? Nang siya ito pa kayo, dalagaan niya, kasama si San Jose, and then until death. At the foot of the cross, nandun pa rin ang ating ina, kasama niya. So, inseparable, nandoon ang bonding, yung kanilang treatment sa isa't isa, loving God, kaya talagang pinakita ng ang ating Panginoong Jesus, hindi siya gumagawa ng sa kanyang sarili lamang, di ba? He was a perfect model of obedience sa kanyang Ama. Amen? Lahat ng ginagawa niya ay kalooban ng Ama. Lagi po niya sinasabi yan na hindi po yan kalooban. Even to the point of, sabi nga niya, receiving the cup of suffering. Pero not based on His own will, but your will may be done. Diba sabi niya? Haako ko ba itong kahirapan ating haharapin? Hindi yung aking kagustuhan, pero kagustuhan at kalooban mo, Ama. Who is my neighbor? Sino na ulit yung Grace? Si Esther. First of all, yung nag-neighbor ka. Anak mo. May anak na kayo? Okay. Sina Sher, Leonard, saka si Juan. Ayan. So, the basic community, the domestic church video. That is the first and foremost, your neighbors. Diba? You need to care for them, love them, and their faith. Talagang glad. Sila yung muna natin. Then follow yung iba na. After that, kapatid natin, relatives, and so forth, then community. Ayan. Co-workers, kasama natin. Pero beyond that, kasi madali sabihin, kapwa ko ito, pagka walang masyadong challenge o trouble, di ba? O hindi ka na pagsabihan, o hindi ka, di ba? Labor mo pa rin. Pero pag ginawa ka na ng masama, hindi nga, challenge na naman. Di ba? Hindi ka na sisipon, hindi na kapag sa akin si husband. Kasi nga, di ba? Yan po ang sa akin. So sabi nito, am I being labor to others? Hindi po madali ito, mga kapatid. Gaya ng sinabi natin kailan, it requires a decision, a commitment. Diba? Kailangan malalim ang pinagsamahan. Kasi mahirap, kahit na tayo ganun kalalim, hindi pa rin tayo perfect. Diba? Kakabalik pa rin. So, yung pinakita dyan kanina, yung case ng Good Samaritan. Diba? So, we are not praying that personally, maka-encounter din tayo na gano'n. Na we come across a victim from, sabihin natin, robbers. And from there, we extend our help and support. Pinagaling natin, dinala natin sa hospital, sa clinic, dinamot, at tayo po nagbayan. But in our day-to-day, ordinary lives, just giving a premium by giving our highest love, the quality of our service. Kasi yung pagmamahal na ito, sabi nga natin, it is an agape love. It is a divine love. Not based on feelings, not based on kakay romance or whatsoever. It is a divine love. Kaya ginawa na sacrifices. Hindi po ito, sabihin natin magaling. It takes a lot of commitment and sacrifice.
Sabi rito, loving God and loving neighbor have been likened to the vertical and the horizontal parts of the cross. One directs upward to God, while the other directs horizontally towards our God. So why you brothers and sisters, sabi nga natin, it is uncomfortable, hindi po madali na magmahal. Dahil pag dumating tayo sa burn out na tayo sa pagtulong, sa pagmamahal, dyan po papasok itong ating cross. We are carrying the cross. No? Sabi ng Panginoon, if you want to follow me, you need to carry your own cross. Okay? So, pag tayo po ay nakasumpo ng gano'n, we need the power of God. Handaan po natin na darating ang sukdulan na we cannot really commit ourselves to really follow that command. Dahil na tao, we have limited capabilities, limited knowledge, limited time, that may be. But for us to pursue that particular command with obedience, we need the power of the Holy Spirit. Tatandaan natin. That is God working through us. Hindi na tayo. Tatandaan natin po yun. It is not myself, yourself, or all of us working and giving that love, but it is the power of God using us or through us. Amen? Amen. Darating po yan mga kapatid. Hindi natin magagawa lahat. Tayo sa AGW. Hindi na magbigay kasi hanggang 300 lang. Di ba? Ala na. Pero why do you pray? Yan ang sinasabi natin. Kung alam natin ang foundational truths about giving, mas madali. Alam mo yun. Di ba? Di ba sabi ng Panginoon, when you give to your needy brethren, you will be refreshed. You will be blessed. Kaya wala tayo doon, di ba? Darating pa rin. Kahit na nabankroll ka na, meron pa rin. Tutulungan ka pa rin ng Panginoon. Amen? Ano po dapat ang ating mindset? Ito po yung mga suggested na dapat gawin. Kung tayo ay nasa community. Like now, yung ginagawa natin doon, yung community pantry. Diba? Yung dating student ng Papa Catholic, si Dr. Pisa, I think sa Katupunan, and still they're working para po sa mga depressed nating drivers and other community members na talaga nila. So, pilihan nyo. Ayan, naguguto. So, kung tayo ina sa ganitong parish, so, the parish can have a program for the needy, for the hungry. The other one, water to the thirsty. Ayan din. Kasama na yun. Siyempre, pag nagpakain ka, samahan nila tubig. O kaya juice. Diba? Ayan. Shelter for the hopeless. Ayan. At dito, gather your old pillows, blanket, umbrella, go to the orphanage, conduct kids activity to make them happy. So, ito yung mga maliliit na bagay. Maliliit na bagay. Clothe the naked. Donate your old clothes to the orphanage and foundation. Give free back to the children's schools. Maliliit na bagay ba? Sabi nga natin, it is the Lord seeing our little act of kindness. Random act of kindness. Ang ating ito, and we need to respond. Dapat lagi ko tayo ready to give. Whatever it is. Right? Maliit yan, pag napagsama-sama, malaki na, makakatulong na po. Comfort the sick. Yan. Make a card, buy flowers, give to the patient, the hospital, pray over. Ayan. Naranasan na po ba niyo ito, mga ganito? Yes. Have you been to a clinic or a hospital? Yan, nagawa na po natin.
na ako po ay part pa ng Special Minister of the Holy Communion sa Papua at that time. So, dadala tayo ng Holy Host. Natin to pray for them. Visit and vision. Ito, ginawa po namin ito. Kasi yung work with the poor, itong Isaiah 61:1. Yan po, mga PDLs natin. So, we have God doon sa ating Makati City Jail. So, nandun sila. Bigyan po natin ang mga chinelas, toiletries. Masasaya sila. Ayaw na nga nilang lumabas. Dahil libre. Libre doon sa loob. Lumabas, hindi libre. Masasaya nga sila doon. Pagkikinis, magaganda yung don't make crowded, pero they were happy. Ayaw na nga nila ng buwas nyo. Diba? Kasi napakain pa libre. Nahugas ka, libre. Tinutulungan din po natin ang livelihood. No? Kahit mga babae, we are training them to handle well-being, so on and so forth. At saka yung mga other trainings po. So that after their stay in sa loob, ayan, they can now start and regain their time. So ito po yung ating last slide, last. To show great love for God and our neighbor, we need not do great things. Hindi naman kailangan malaki. Di ba? Sabi dito is how much love we put into doing that makes our offering something beautiful to God. Basta yung tayo kahit na isang mali, simpleng tinapay, o ano pa man, basta yung igaling sa puso, pagmamahal, paglinang, yan ang tinitignan ng Panginoon. Hindi yung magkakaroon, sobra-sobra, no? The beaten up of kindness with love, yan ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. It is not enough for us to say, I love God, but I also have to love my neighbor. St. John says that you are a liar. If you say you love God and you don't love your neighbor, how can you love God whom you do not see? If you do not love your neighbor whom you see, whom you touch, and with whom you live? Yan ang challenge mga kapatid. So, sabi na ni Father Belmonte dyan sa Papa, medyo mabiro yung pare. Yan, lahat tayo ay liars. Sasabihin ko. Kasi nga, hindi naman natin nagagawa natin. Doon, sa puso natin, we want to really share our love. Follow the commands, obey the commandments. But in truth and in fact, hindi po natin nagagawa na. That's why yung sabi ko nga po kanina, pag dumating na yun sa puntong ganon, na nandun ko na sa decision process, para sa flow charting, di ba? Ano bang gagawin ko? Go on another direction. Go back to the cross. Pray. Pray. So that yung dumarating na pagsubok para tayo makapaglingkod para sa Panginoon ay magawa natin. It is not us, it is not yourself working, but it is the power of God working through each one of us. Amen? Amen. Okay. Praise and thanks be to God. Amen. So, muli po, maraming salamat sa inyo mga kapatid. At tuloy din ang ating Panginoon.